Magandang araw para sa ating lahat. At sa araw na ito ay ating tatalakayin ang ating edukasyon sa pagpapakatao ng mga tupiko. At sisimulan natin ito sa Module 1. Kaya sana'y tapusin nyo ang ating video presentation para maintindihan nyo kung ano ang mga talakayan na ating pag-uusapan sa module na ito. Ayan, sinasabi pa rito na ang tao ay isang makapangyarihang nilalang. So, taglay ng tao ang katangian ng Diyos sapagkat siya ay gawa sa wangis o larawan nito. Ito ay makita sa Genesis, no, Kabanata 1, talata 27 hanggang sa 31. So, ipinagkatiwala ng Diyos sa tao ang lahat ng kanyang likha. Kasama na doon ang pagmamahala at pangangalaga sa kalikasan. Ang tao ay malayang nakakagamit ng mga produkto na mula sa kalikasan. So, ganun tayo kamahal ng Diyos dahil ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos ay para sa ating wala tayong binabayaran. Lahat ito ay pagmamay-ari ng Diyos na ipinagkatiwala sa atin. Sinasabi pa rito na ang pagkasira ng ating kalikasan nang dahil sa pagmamaltrato at pang-uubuso ay malaking epekto sa tao. Ang mga pagkain niluluto ng ating nanay, ang ating mga damit, ang mga binibenta ng mga online sellers sa Facebook, ang mga hilaw na materyales sa paggawa ng gamot, lalong-lalo na ngayon, nandito tayo sa sitwasyong kung saan mayroong pandemya or COVID-19. So ito yung nakasaad dito, no? Sa panahon pa ito ng COVID-19. Lahat ng ito ay mula sa ating kalikasan. Diba? Ang kahinaan ng tao ay nagbibigay sa kanya ng kalayaang gumawa ng kasamaan o kabutihan, di ba? Kung kung ang kalagayan niya ay maganda, syempre ang kanyang magagawa rin sa iba ay ang kabutihan. Subalit kung ang kanyang kalagayan naman ay masama, syempre ito rin ang nagbubuklod sa kanya upang gumawa rin ng masama. Kung pag-uusapan ang kasamaan, na maaari siyang makagawa ng mga maling gawain tulad ng panunuhol or bravery o pagbibigay handog or salapiman o bagay. So, ang daming mga ginagawa ng mga tao nang dahil lamang sa kalagayan o kanyang sitwasyon sa buhay. So, ang mga pangmamaltrato at pang-aabuso sa kalikasan gaya ng pagbimina, illegal na pamumutan ng kahoy, polusyon, pagtatapon ng basura, pagsunog sa kagubatan, land conversion, urbanisasyon at komersyalismo at iba pa ay nakapagdudulot ng iba't ibang pangyayari tulad ng pagguho ng lupa, paibang klima or tinatawag nating climate change, sakit, yung mga bagyo, baha, extension, malalaking mga apoy, no? O kaya yung mga sunog, at pagtaas ng level ng tubig, kakulangan ng mapagkukunan ng mga resources. So lahat ng ito, lahat ng mga dumarating na sakuna at mga pangyayari, dulot iyon ng pagmamaltrato at pang-aabuso natin sa kalikasan. So ito ay nagbibigay ng matinding pinsala sa ating bansa at sa buong mundo. So, hindi lang ang mga pagmamay-ari natin ang napipinsala nito, hindi lang yung mga bagay na nabibili natin, kundi pati na rin ang buhay ng tao ay napipinsala rin sa ating mga ginagawa. At yan ay nang dahil sa ating maling paggamit ng mga kalikasan, maging paggamit ng mga nakapalibot sa atin na ibinigay ng Diyos para sa atin. No, sa kabaligtaran, ang tao rin ay malayang gawin ang nakabubuti para sa lahat. So ito yung tinatawag nating common good, no?
Kung alam natin kung ano ang tama, tayo ay nakakagawa rin ng kabutihan para sa lahat. No? Sa pangkalahatan, kailangan gamitin ng tao ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng paggawa at pagpapalaganap sa mga mabuting gawain, kasama na ang pag-aalaga sa kalikasan dahil hindi mabubuhay ang tao kung wala ang kalikasan. No? Kung minsan ay ginagawa natin yung magkakaroon tayo ng tree planting, no? At ipinagbawal ang pagputol ng mga kahoy. So isa iyon sa pangangalaga ng ating kalikasan. Kaya pangalagaan natin ang kalikasan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Dahil ito ang nagbibigay rin sa atin ng buhay, nagbibigay ng ating mga pangangailangan, at sa tulong ng kalikasan ay hanggang ngayon, andito pa rin tayo. Kaya kailangan nating pangalagaan ang ating kalikasan. No? Kailangan nating ipreserba ang meron tayo ngayon, no? Huwag nating sirain ang kung ano ang meron din tayo ngayon, no? Ay ang mga basura natin, itapon natin sa tamang lalagyan. Magtanim tayo ng mas marami pang kahoy, lalo na sa init ng panahon natin ngayon. At kailangang alam natin kung ano ang magiging epekto ng mga pang-aabuso na ginawa nating mga tao para sa ating kalikasan. Dahil darating at darating din panahon na sisingilin tayo sa lahat ng ating mga ginagawa para sa ating kalikasan. So yun lamang ang para sa ating module 1 sa edukasyon sa pagpapakatao. Ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay, kaya kailangan natin itong pangangalagaan, kailangan natin itong ipreserba para sa ating mga sarili, sa ating pamilya, at para sa susunod pa na mga henerasyon. At yan lamang po, maraming salamat at hanggang sa ating susunod na video presentation para sa ating module 2. Isang magandang araw para sa ating lahat.